No, ma'am. Hindi ko kakausapin si dating, hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Ma'am, ano po ang tsansa ng defense team na makapanalo sa kaso po ni PRDD po dun sa Dahig? Ma'am, hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita nun, ma'am. Hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng bagong team. Kumusta po ang moral ni PRD doon sa... Ano siya, ma'am? Malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Kasi frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba? Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Sa mga controversies? Yes, ma'am. Sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Ma'am, ang ICC po ay disqualify na po si Chief Prosecutor Milton. Yes, oo. Hindi ko po nababasa ang papel kung ano yung laman ng desisyon ng diskwalifikasyon. Pero ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil meron siyang mga representasyon noon sa mga alleged or supposed witnesses. Pero you think, ma'am, it's better now for the defense team now that he's out? Sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung prosecutor Kasi pareho lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbestiga, pareho lang din yung gagawin nila na case build-up, no? So ang mahalaga talaga is ang preparation nung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng ilabas na witnesses at ebidensya ng prosecution. Ma'am, sorry, alam namin paulit-ulit ang tanong pero ang dami pa rin kasi interesado. Makibalita pa rin tayo, sir. How's PRRD po? When was the last time you talk with him po? Matagal na kami, hindi nagkausap. Matagal na. Siya hindi tumatawag sa akin. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung mas may alam kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. At yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hague ay yung kapatid niya, si Bong Duterte. Pero may sinasabi si Senator De La Rosa na skin and bones daw sa PRD. Is that true? Well, dati pa naman namin sinasabi yon, no? Nung una ko siyang nakita noong pagbalik ko sa Hague, May ko, pangalawa ko siyang nakita na pagbalik ko sa Hague. Nakita ko na ang laki ng kanyang pinayat at hindi naman nakakagulat yon, sabi ko nga, dahil wala siyang gana kumain at wala siyang gana sa maraming bagay dahil sa kanyang sitwasyon. Ma'am, it's been 7 months already. Di ba ikaw ang laging kinukulit ni sir kapag kailan mo daw siya ilalabas? Yes, ma'am. Opo. Di ba ikaw lagi niyang sabi niya, hindi, baka nakalimutan mo na ako? Yes, ma'am. Opo. Yes. Nasabihan naman na siya ng lawyer kung ano yung ginagawa ng mga lawyers, no? At lagi ko rin kausap ang mga abogado ko ano yung mga posible pang gawin para sa kaso niya. At kagabi meron din akong mga kausap na mga abogado na mga Pilipino kung ano pa yung pwedeng gawin namin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Are you willing to talk to the President for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil
ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun eh. At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung host country Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba ito? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yon dahil unang-una, hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, I hate to ask this, ma'am, pero are you already like for conditioning the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niyo na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, hindi ko ka pa? Hindi ko pa kasi siya nakakausap lately, but nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at that worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente doon. Yes, ma'am. Kasi naka-on deck na si Veronica, si Kitty, para mag-Pasko at mag-New Year doon sa Hague. Si Veronica at si Mira.